everyone. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. I-feel po natin ang presence of God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat dahil panibagong pag-asa po para sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, nang iyong presensya ay manaig sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Fill in this place, O Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang magpupuno sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming mararamdaman. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, Panginoon, sa araw na ito, Father God. Ngayong umaga, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pagsusukuan ng aming mga buhay, Panginoon, ng buhay po ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, Father God, na ikaw po ang siyang maglinis, Panginoon, sa bawat puso, isip, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, Father God. Ano man po yung mga nararanasan po ng bawat isa, Panginoon, sa relasyon po ng bawat isa, Panginoon, sa mga health, Panginoon, health issues po ng bawat isa, Lord God. Tinataas po namin lahat ng mga yun, Father God. Upang sa ganun, Father God, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang magbibigay kasagutan, magbibigay kahilingan, Panginoon, magbibigay lahat po ng mga hinihiling po ng bawat isa, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang magpapagaling po ng bawat isa, mga kapatiran po namin na nakakaranas po, Panginoon, ng mga sakit, Panginoon, Father God, sa kanilang buhay, O Lord. Ano man po yung mga kondisyon po ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Naniniwala kami, Father God, ngayon pa lamang, Father God, na ikaw po ang siyang sumagot sa kanilang mga problema. Hallelujah, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong word, Panginoon, ngayong umaga na may share po ng aming pastor, Father God, na siya pong gagamitin mo na mag-share po ngayong umaga, Father God. I-bless mo po ang iyong word, Father God, upang sa ganon magagamit po namin sa araw-araw, Lord God, sa aming pamumuhay. Upang sa ganun, Father God, ma-enlighten din po namin ang mga kapatid po namin, kung sino man pong mga tao, Father God, na makakasalumuha po namin, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I-bless mo rin po, Panginoon, yung mga makakarinig, Father God, online, Father God. Hallelujah, Lord God. I-bless mo, Panginoon, ng yung mga salita, Father God, upang sa ganun, magagamit din po ang mga kapatid po namin na kung saan po makakarating ang yung word, Father God. Hallelujah, Lord. Upang sa ganun, Father God, hindi lamang po kami ang mag-grow, Lord God, at ganun din po sila, Father God. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Itinatas po namin at ang lahat ng aming mga panalangin, Panginoon, upang sa ganon, ikaw po ang siyang magbibigay blessing sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa aming mga trabaho, Lord God, na ibinigay. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. We praise you and we bring you back the honor and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Yan. Bago po yan, meron po ba ang mga bago sa atin dito ng mga kailaw? Maaari po ba kayong tumayo para ma-recognize po namin kayo? Yan. So, kung wala po, alam naman po natin na ang Christmas po ay ang pagse-celebrate ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Amen? Dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon, di ba? Amen! Kaya naman, maaari po ba tayong lumabas sa ating mga upuan para ipahayag ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin? Amen! Amen! Lumabas po tayo! Lumabas po tayo para kamayan ang isa't isa.
Sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Salamat, Panginoon! Dahil sa biyaya mo, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, O God, kami magpupuri. Ang ngalan mo ang itataas namin, Panginoon, wala nang iba. Hallelujah. Tayo'y magpuri, mga kailaw! Ganon din sa nanonood online. Saan ka man, kapatid? Ika'y makipagpuri, makipag-awitan. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nang bago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupurin. Papasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkakapupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Ako ay namumuhay ng higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako mabuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Come on, church! Tayo'y sumayaw! Hallelujah! Tayo'y tumalon sa galak! Amen! Hallelujah! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, mapupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, minsan pa sasayaw, sasayaw sa tuwa
Panginoon. Hallelujah! Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nga purihin ka, buhay ko nga sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nga purihin ka, buhay ko nga sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya, Panginoon, dakila mong Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Lord God. Sa gitna, Panginoon, ng mga kagaluhan sa mundo, Lord. You are our hiding place, oh Father. You are our resting place, oh Lord. We can feel your presence today, oh Father God. Nararamdaman namin ang iyong presensya, oh God. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus.
Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng kung mayroon lamang ako sa muling mong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, ang pinupuri ka namin, Lord. Nakira ka, kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko at sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng narito kami, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan.
Hayaan mo, Panginoon, na iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, O God. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain ang tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Come on, church, let's worship. Purihin natin ang Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain ating dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord! Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka. Dakila ka, Iparanas mo sa amin. Come on, church. Let's declare. Hallelujah, Jesus. Paranas mo sa amin ang iyong kalwal. Oh, hallelujah, Lord. We can feel your presence, oh Father. Hallelujah. Oh, Jesus, come, Holy Spirit. Sa Jesus ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Oh, napakadakila mo, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi man namin alam ang iyong dahilan, Panginoon, kung bakit kami iyong pinili. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Sa araw na ito, Panginoon, dalangin namin na kami pakalinisin sa iyong harapan. Marami kaming mga kasalanan, Panginoon. Kami nagpapakumbaba. Kami humihingi ng iyong awa, Panginoon. Linisin mo kami sa aming isipan, sa aming mga salita, sa aming mga gawa, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat, maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong harapan. Today, Lord God, as we hear your words once again, binibigay namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming isipan. At madama namin, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Isiman nyo man dagita kaabayo. Thank God kunam tadadtoy kakabsat. Amen. Tayo ay napakapalad sa umagang ito dahil muli tayo ay naririto na magkakapatid, magkakailaw, sama-sama na magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Noong mga nakaraang linggo, marami tayong mga napag-aralan, marami tayong mga natutuhan sa buhay ni Joshua. Ngayon naman ay ating babalikan ang buhay ni Caleb. Si Caleb, mga kapatid, ay yung isa sa dalawang espiya na nanatiling matatag at nanatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. Di ba may 12 espiya na isinugo si Moses para tignan ang kalagayan doon sa pinangakong lupain. 2 lamang yung nanatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. Iyon ay si Joshua at si Caleb. Dito sa buhay ni Caleb, pag-aaralan natin kung paano nanatiling matatag si Caleb na kahit na siya ay matanda na, siya pa rin ay patuloy na umaasa, patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ngayong umaga ay makikita natin kung ano yung mga dinanas ni Caleb. Gaya sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi tayo nakakaligtas sa mga problema. Hindi tayo nakakaligtas sa mga takot. Hindi tayo nakakaligtas sa mga persecution sa ating buhay. Dahil alam ng kalaban na habang tayo ay lumalago sa gawain, yun yung time naman na lalo namang nagngingit-ngit yung kalaban at gusto niya ay tayo ay maging mahina. Pero hindi yan papayagan ng ating Panginoon. Amen? Titignan natin, hahanapin natin yung tapang, yung tatag, yung layunin na ibinigay ng Diyos sa atin. Na alam natin na yung ginagawa natin sa ngayon ay hindi magiging parang bula na maglalaho. Di ba yung mga ginagawa natin is not in vain, di ba? Meron tayong hinihintay na gantimpala na magmumula sa langit. Ang mga ginagawa natin ngayon ay hindi pang
ngayon lamang. Bagkus tayo ay gumagawa, sumusunod sa mga gusto ng ating Panginoon dahil alam natin na mayroong pangako, mayroong gantimpala na naghihintay sa atin. Amen? Tignan natin kung paano ipinakita ng ating Panginoon ang pagmamahal, pagprotekta sa buhay ni Caleb kasama ni Joshua. Na patuloy silang nagtiwala, patuloy silang naging matapang at naging matatag sa hamon ng responsibilidad na iniatang ng Panginoon sa kanilang dalawa. So dito, makikita natin si Caleb. Makikita natin na medyo matanda na, hindi na siya kagaya ni Piolo Pascual. Amen? Marami na siyang kulubot sa kanyang noo at sa kanyang pisngi. Lalong-lalo na at nakikita natin yung medyo may mga puting buhok na yan, kagaya ni Brother Walden. Hindi na niya yan maitatago. Kahit magkulay pa siya ng buhok, lilitaw at lilitaw pa rin yung puting buhok niya. Si Caleb, mga kapatid, ay nanatiling devoted sa ating Panginoon. Ito ang patunay ng kanyang pananampalataya na hindi sumusuko. Gaya sa atin, anuman yung ating harapin, anumang problema ang dumating sa atin, palagi pa rin tayong nakatayo. Amen? Palagi tayong matatag, matapang, na humaharap sa anumang pagsubok ng ating buhay. Dahil alam natin na yung pangako ng Panginoon sa atin ay hindi nagbabago. Ito ay bago araw-araw. Amen? May marangap mga pangako ang ating Panginoon, mga promises niya na kailangan nating balik-balikan upang sa ganoon ay tayo ay maging matatag, patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ang sabi sa Joshua 14:8-9, sa magandang balita Biblia, sabi dito, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Amen? So noon pa man, meron nang ipinangako ang Panginoon kay Caleb na kailangan lamang niyang sumunod sa kanyang utos. Dito sa buhay ni Caleb sa aklat ng Joshua, makikita natin na kahit 45 years na ang nakalipas. 40 years, siguro kasi 85 na dito ni Caleb. So 45 years ang nadagdag. 40 years siya nung kinausap nila ang ating Panginoon. So isipin ninyo kung gaano katagal ang paghihintay ni Caleb upang matanggap niya yung pangako ng ating Panginoon sa kanya. Ang sabi dito, malakas pa rin ako ngayon. Gaya ng araw na isinugo ako ni Moses, kaya ko pa rin lumaban gaya ng dati. Amen? So makikita natin dito na kahit matanda na si Caleb, nandun pa rin yung kanyang desire na sumunod sa ating Panginoon. Minsan sa ating buhay, nung makaring tayo daduma adu dagiti saksakitin tayo, di ba? Minsan masakit yung tuhod. Minsan masakit yung likod. Minsan masakit ang ulo. Hindi nawawalan ng sakit ang ating katawan. At yun ang ginagamit ng ating kalaban upang tayo ay sumuko sa laban. Amen? Pero tignan natin ang buhay ni Caleb, na 85 years old na siya. Si Daddy nag-celebrate 80 years old na siya. 80 fruitful years in his life. Nakita natin yung kadakilaan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Pero nakikita natin, nag-i-e-bike pa siya. Amen? Amen. So gaya ni Caleb, hindi sumusuko yung kanyang katawan na kahit alam niya na matanda na siya, 85 years. Ang sabi ko nga kahapon doon sa mga kaibigan ni Daddy na nakipag-celebrate, 5% lang yung nagsa-celebrate ng 80th birthday. Amen? So napakapalad ng mga tao na umaabot sa 80 plus.
Tayo nasa 50 plus pa lang, parang nanghihina na tayo. Pero makikita natin si Caleb, nandun pa rin yung kanyang tapang. Nandun pa rin yung kanyang tatag. Na kung ano yung naramdaman niya noon 45 years ago, ganun pa rin siya kapursigido para tuparin yung pangako niya sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong sarili, kaya ko pa. Dahil andyan ang Panginoon. Amen. So isipin natin mga kapatid, noong panahon ni Caleb at ng kanyang mga kasama, maraming sumuko, maraming natakot. Dahil nung nalaman nila na yung Kanaan pala ay pinaghaharian ng mga higante, maraming mga matatapang na sundalo, napapaligiran sila ng matataas na pader, maraming mga gwardya. So yung 10 na yon, sila yung naunang natakot. Inimpluwensyahan nila ng kanilang mga kasama at sinasabi nila na sana hindi na lang tayo umalis sa Ehipto. Sinisisi nila ang Diyos. Bakit daw sila inialis doon? Kahit mamatay na daw sila doon, huwag lang silang mahirapan. So nung mga panahon yon ay nagdududa yung karamihan sa mga kasama nila Caleb at Joshua. Pero pinanindigan ni na Joshua at Caleb na ang pangako ng Diyos ay tunay at tapat. Amen? Na kahit ilang taon pa ang abutin, kung ano ang pinangako ng Diyos, kanyang tutuparin. Amen? So makikita natin dito na hindi nagduda, hindi nawalan ng pag-asa sina Caleb at Joshua dahil alam nila na kasama nila ang Diyos. So Caleb was devoted to God. Na kahit anong mangyari, kahit na ano pa ang harapin nila, lalaban, tatayo pa rin sila dahil alam nila na kasama nila ang Diyos. Amen? So, ganun din dapat tayo mga kapatid. Saan nga di ko na ni Pastor no nagarbis, nagpigsamot ito doon. Di ba? Nagsakit labas si taulom, apu, agtrangkaso akon. Ginagawa nating alibay, mga rason, yung mga bagay na inaalaw lang ng Lord na mangyari yan dahil gusto niya, i-test niya tayo kung hanggang saan ang tatag natin sa pagharap sa hamon ng buhay. So tayo ngayon ay napakapalad. Hindi natin binigyan ng chance yung kalaban upang tayo ay pigilan na pumunta dito at magpuri sa ating Panginoon. Amen? So maging devoted din tayo kagaya ni Caleb. Pangalawa, Caleb was confident that he would see God's promises fulfilled. So sabi niya, hindi sila nawawalan ng pag-asa na alam nila na yung pangako ng Diyos sa kanila ay kanilang matatanggap. Ano ang pangako ng Diyos kay Caleb? Na anuman yung kanilang kanyang matatapakan na mga lupa, ibibigay yon ng Panginoon sa kanya, paghaharian niya hanggang sa kanyang mga sa susunod na generation. So natanggap yon ni Caleb dahil nagtiwala siya, naniwala siya sa pangako ng Diyos. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Tinupad niya, sinunod niya kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin niya sa kanyang buhay. Maraming taon siyang naghintay. Maraming mga pagsubok, pero hindi siya nawalan ng pananampalataya. Buong puso siyang sumunod sa ating Panginoon. Ito ang nagpapakita kung ano yung mga katangian ni Caleb. Una, yung kanyang pananampalataya ay hindi natitinag. Naniwala siya sa salita ng Diyos, kahit yung iba ang nakikita nila. Nagigay daduma ko na ag-surrender tayon. Hindi natin kaya. 10 yung ispya na nawalan ng pag-asa. Pero si Caleb at si Joshua na natili, na tumatayo at naninindigan na kaya nilang harapin dahil kasama nila ang Diyos. Amen? Yun yung pananampalataya na hindi natitinag. Sabihin mo sa kaabay mo, huwag kang patitinag. Yan ay hamon lamang ng ating kalaban. Sumunod at mag-focus sa Diyos. Kung ano yung
pinapagawa ng ating Panginoon sa atin, mag-focus tayo doon. Huwag nating pakinggan kung ano yung sinasabi ng iba. Kung ano yung sinasabi ng mga kaaway. Dahil ang gusto nila, tayo ay manlupaypay. Pero hindi natin yan papayagan. Dahil ang ating paniniwala, ang ating pagtitiwala ay nakapokus lamang sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Pangatlo, ano yung katangian ni Caleb na makikita natin dito? Pagtsatsaga. Kailangan nating magtiyaga. Dahil sa pagtsatsaga, kakapit tayo sa ating Panginoon upang yung pag-asa natin ay patuloy na nagniningas. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoon ay hindi magbabago, hindi manlulupaypay dahil tayo ay nakapokus doon sa pangako ng ating Panginoon. Amen? So kapag tayo ay may pagdududa, kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nanlulupaypay at nangihina, tignan natin ang buhay ni Caleb. 45 years, mga kapatid, ang kanyang hinintay. Noong ako ay nakapasa sa principal's test, 2015, tuwang-tuwa ako noon, parang yun na yung pinakapik ng aking propesyon dahil tinupad ng ating Panginoon ang aking pangarap, ang aking dasal. Hindi ko man ito pinangarap noong ako ay nagtuturo, ibinigay ng Lord yun sa akin dahil alam niya na iyon ang makakabuti. Pero matagal ang aking ipinaghintay. Ang akala ko noon kapag nakapasa ka na, diretso ka na magkakaroon ng item. Pero 9 years akong naghintay, mga kapatid. Pero patuloy akong nagtiwala, patuloy akong naniwala sa pangako ng Diyos na ang mga anak niya ay gagawin niyang ulo at hindi buntot. Amen? Kaya kailangan lang tayong magtiyaga, maghintay in His perfect time. Kung ngayon ay meron tayong mga silent prayers, may mga prayers pa tayong hindi natutupad. Ang akala natin ay hindi tayo pinakikinggan ng ating Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. In His perfect time, iaayos niya ang lahat ng bagay dahil ang Diyos ay Diyos ng order. Amen? Gusto niya maayos ang lahat. Inihahanda muna niya tayo upang tayo ay maging karapat-dapat doon sa pwesto na gusto ng Lord na ibigay sa atin. Amen? So kung ngayon meron pa tayong gustong abutin, meron pa tayong gustong mangyari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, na ang akala natin ay hindi na nagkakaroon ng katuparan, tignan natin yung buhay ni Caleb. Pwede tayong makipag-usap sa Lord. Nasabihin natin, Lord, wag mo naman nang paabutin ng 45 years. Amen? Ihahanda natin ang ating sarili upang maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Baka meron pa tayong hindi nagagawa na gusto ng Lord na gawin natin. Baka meron pa tayong mga bagay na hindi isinusuko sa ating Panginoon. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano pa ba, Panginoon, ang hindi ko nagagawa na gusto mong gawin ko? Ano pa ba, Panginoon, ang hindi ko na isusuko sa iyo? Si kaken ti aapulaeng ti makaammoday ta. Sukimaten tayo kakabsat, dagiti banbanag, nga saan pa'y nga kaaya-aya, saan pa'y nga makaayayo, iti sangwanan iti Diyos, nga iso ti agbalin nga laped, no apay nga dagiti karkararag tayo, saan pa'y nga nasungbatan. Amen? So pangatlo, mga kapatid, Caleb was courageous. Tayo ba ay matapang? Tayo ba ay matatag? Amen. Baka kay ka lang ti tatasango nga ang gana jilawlaw, agkapsut kan. Sa lahat ng bagay, kailangan nating maging matatag, maging courageous. Ang sabi sa Joshua 14:12-13, ang dito sabi niya, courage, balik mo anak, sa courage. Na hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay matapang, matatag, hindi ka na natatakot. Courage doesn't mean the absence of fear. Look to God and face your fear because God gives us His promise and He helps us.
So pag sinasabi natin na tayo ay matatag matapang, hindi ibig sabihin hindi na tayo natatakot. Courage does not mean that this is the absence of fear. Normal sa tao ang matakot. Pero ano ang kaibahan? Tayo ay nagiging matapang, tayo ay nagiging matatag dahil alam natin na nandyan ang Diyos para sa atin. Amen? Alam natin na tutulungan tayo ng Diyos. Anumang laban ang ating harapin, hindi na tayo mawawalan ng pag-asa. Natatakot pa rin tayo dahil normal sa isang tao yan. Pero alam natin na makakaya natin dahil tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sa Joshua 14:12-13, ang sabi dito, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako mo sa akin, pinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Sa edad ni Caleb na 85 years old, kung tayo yon, ano kaya yung hihilingin nating gantimpala kay Josue dahil nakarating na tayo sa ipinangakong lupain ng Panginoon? Hindi siya humingi ng magandang buhay. Hindi siya humingi ng masarap na buhay. Kundi ang hiningi niya ay yung kaburulan o mga burol o bundok kung saan nakatira yung mga higante. Ibig sabihin niyan mga higante, maraming pagsubok doon. Sa ating buhay, ano ba ang inihiling natin sa ating Panginoon? Yung bang kaginhawaan na kaagad? Yun bang masarap na kaagad ang ating buhay? Hindi ginawa ni Caleb yun, na kahit matanda na siya, hiningi niya yung bundok na mayroong mga higante, na mayroong malalapad na pader, na ibig sabihin ay hindi sila tutira doon na pupunta na lang sila doon, kundi meron pa rin mga pagsubok, lalabanan pa rin nila yung mga higante. Papasukin pa rin nila yung mga kapal na pader. Pero hindi nanghina si Caleb dahil alam nga niya na kasama niya ang ating Panginoon. Amen? So ibinigay ni Joshua kay Caleb yun, binasbasan niya. Dahil yun yung pangako ng ating Panginoon kay Caleb. Hinarap ni Caleb yung kanyang mga kaaway ng buong tapang. Buong tapang, talagang matapang si Caleb na kahit 85 years old na siya, hindi nang hina yung kanyang mga tuhod. Dagay classmate ni Daddy di Calman, tapambi sinundo, bumabada jay lugan mi. Kunkunada nga bumaba, agtatagirgirda nga bumaba jay lugan. So kunat ka, kastagaya mo no, 80 years old kan. So humihina yung ating katawan mga kapatid. Pero yung desire ng ating puso, na patuloy na makilahok sa gawain ng Panginoon ay patuloy pa rin. Amen? Hindi hadlang ang ating edad, hindi hadlang ang ating mga pinagdaanan, hindi hadlang ang ating nakalipas. Ano man yung ating mga kasalanan, hindi yun ang hadlang upang tayo ay magpatuloy sa laban. Amen? Amen. So, wag nating hintayin na maging 85 years old pa tayo bago tayo lumaban. Ngayon at malalakas pa ang ating mga tuhod. Sure tayo, malakas pa ang ating tuhod. Amen? Malakas pa, malinaw pa ang ating mga mata. Ngayon na natin gawin kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, kung sino yung dapat nating tularan upang tayo ay maging matatag. Kung nakita na natin ang mga katangian ni Caleb upang tayo ay manatiling matatag, tignan natin kung sino yung tunay na modelo upang tayo ay magkaroon ng tatag sa ating pananampalataya. Sa Hebrews 12:2-3 ang sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan.
Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen? Nakita natin mga kapatid kung gaano nagsakripisyo ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nahiya, hindi siya nawalan ng pag-asa dahil alam niya na ang Diyos ang tutulong sa kanya. Amen? He is the author and the finisher of our faith. Maraming pagsubok, maraming sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoon upang tayo lamang ay maligtas at mawala ang ating mga kasalanan. Hindi niya inalintana yung kahihiyan. Hindi niya inalintana yung kanyang pagdurusa. Yung mga inilagay nila dito sa kanyang noo na sinasabi natin na koronang tinik. Yung tinik na yun talagang bumabaon yun, mga kapatid. Yung mga pako na inilagay nila sa kanyang mga kamay at sa kanyang paa. Lalong-lalo na yung, ano ang tawag yung doon sa pinanghagupit nila sa kanya? Merong mga matutulis yun na kapag no, isaplit na nga kasta, merong sumasama na mga laman. So isipin natin yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Kinaya niya yon dahil sa pagmamahal sa atin. Amen? Kaya sa tuwing tayo ay manghihina, kaya sa tuwing tayo ay mawawalan ng pag-asa, tingnan natin ang buhay ni Hesus. Tingnan natin kung paano siya nagdusa para lamang sa atin. Hindi siya ipinako sa krus dahil sa kanyang kasalanan. Hindi siya ipinako sa krus dahil siya'y lumaban. Ipinako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So gawin nating ehemplo, gawin nating modelo ang ating Panginoong Hesus upang sa ganoon ay maharap natin ang takot, ang duda, at kung ano man yung mga negatibong mga damdamin na naghahari sa atin. Sa tuwing tayo ay merong mga pagsubok, sa tuwing tayo ay merong mga kinakaharap na mga problema, isipin natin ang ating Panginoon. Tinalo na niya ang mundo 2,000 years ago. Amen? Inihanda niya tayo dito upang magkaroon tayo ng buhay na may kabuluhan, buhay na kasiyasiya. Kaya kapag tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, i-enjoy natin yan dahil yan ay pangako at regalo sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi niya gustong tayo ay magdusa. Hindi niya gustong tayo ay maghirap. Bagkus gusto niya magkaroon tayo ng buhay. Buhay na kasiyasiya at buhay na may kabuluhan. So harapin natin ang mga takot sa tulong ng Diyos. Lahat tayo may kinatatakutan. Lahat tayo may pinangangambahan. Alalahanin natin na hindi ibig sabihin kapag tayo ay matapang, hindi na tayo natatakot. Natatakot tayo, pero kaya nating harapin dahil may tulong ang Diyos sa atin. Amen? Magtiyaga sa paghihintay sa pangako ng Diyos. Kung paano nagtiyaga si Caleb, ganun din ang dapat nating gawin, na magtiyaga tayo sa paghihintay sa ating Panginoon, sa mga pangako niya. Nasabi ko nga, hindi ibinibigay ng Panginoon ang kanyang mga pangako kung hindi pa tayo handa na tanggapin ang mga ito. Amen? Malaglagip ko yung palaging sinasabi ni Pastor noon na hindi tayo bibigyan ng sasakyan kung wala pa tayong pambili ng krudo. Amen? Kaya ngayon kapag tayo ay may hinihingi sa ating Panginoon at hindi pa natin natatanggap, isipin natin baka meron pa tayong kakulangan. Meron pa tayong hindi nagagawa na hindi pa natin naihahanda upang matanggap natin yung hinihingi natin. Kaya tayo may sasakyan ngayon dahil meron na tayong pambili ng krudo. Amen? Kaya tayo ngayon ay may motor dahil meron tayong pambili ng gasolina. Amen? Yun yung mga bagay na makikita natin
that God prepares us para sa ganon ay maihanda natin yung ating mga sarili, natatanggapin natin yung kanyang mga pagpapala na hindi na tayo mamumroblema. Amen? Kapag tayo binigyan ng sasakyan at wala tayong pambili ng krudo, baka sisisihin pa natin siya. Poproblemahin pa natin yan. Kaya ngayon mga kapatid, kung ano yung ibinigay na pagpapala ng ating Panginoon sa inyo, yan ay bunga na inyong pagtsatsaga, na paghihintay upang sa ganon ay makamtan mo, you claiming your inheritance. Amen? Hindi lamang sa mga material na bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Amen? Yung happiness natin, yung joy natin, yung nararamdaman natin na kaligayahan kapag nakikita natin ang ating mga kailaw, na kahit gabing-gabi na parang ayaw pa rin nating maghiwa-hiwalay. Amen? Na kapag nakikita mo yung kapatid mo na nandyan nakaupo sa tabi mo, merong hindi maipaliwanag na saya na yung nararamdaman. Yung joy, yung fulfillment na alam mo na yung kapatid mo na yan, yung mahal mo sa buhay, ay pinili na ng Diyos na kasama natin sa pagsamba sa Kanya. Amen? So huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong hantay nga dudukot, no saan pa nga nasungbatan ti Apo dagiti karkararag tayo, maybe meron pang kakulangan, or meron pa tayong hindi isinuko, or in His perfect time, alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung hinihiling natin na yan. Amen? Gawin nating inspirasyon ang Diyos. Ang buhay ni Jesus na nakita natin na nagtiyaga siya, naghirap siya upang tayo ay makarating kung saan man tayo naroroon ngayon. Tayo ay pinili ng ating Panginoon na noon pa man, hindi pa tayo ipinapanganak, pinili ka na ng ating Panginoon na kanyang magiging anak. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili tayong lahat ng Diyos. Many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero kokonti ang kanyang mga pinili. Marami ang nakarinig ng kanyang mga salita, pero hindi nila pinakinggan. Marami ang nakita kung gaano ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, pero hindi nila ito binigyan ng halaga. Kaya wag tayong mawalan ng pagtsatsaga, mga kapatid. Kung meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa natin kasama ngayon, kailangan na mag-exert tayo ng double time upang sa ganon ay maawis tayo ida. Saan tayo nga mauma nga mangikarkararag? Saan tayo nga mauma nga dumawdawat iti asi ti Diyos? Tapno iti kasta, dayjay nga babayag mo nga ikarkararag nga kadwam ko maditi abay mo, at danto ti panawen nga ipaay ti Diyos dayta nga karkararag mo. Amen? Kung paano sinagot ng Panginoon ang mga panalangin ni Joshua at ni Caleb, ganun din ang pagsagot niya sa ating mga kahilingan. Amen? So, mga kapatid, kailangan lamang tayong maging matatag at magkaroon ng tiwala, magkaroon lamang tayo ng inspirasyon sa buhay ni Caleb, lalong-lalo na sa buhay ng ating Panginoong Hesus, upang patuloy tayong tumakbo, hindi lang tumakbo, lumundag sa ating pananampalataya, mag-double time tayo, mag-exert tayo ng effort para sa ganoon, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, magawa na natin. Amen? So tumayo tayong lahat mga kapatid at magpasalamat tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga kapangako na palaging andyan para sa atin, na palaging at tapang sa atin at nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok, ang anumang mga balakid na patuloy na sumasangga sa ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo mga kapatid. Salamat Panginoon at malakas pa kami. Salamat Panginoon at malinaw pa ang aming mga mata. Pero nakikita namin Panginoon ang buhay ni Caleb Panginoon
na kahit siya ay matanda na, kahit na maputi ng kanyang buhok, siya ay patuloy pa rin nagtitiwala, patuloy pa rin gumagawa, Panginoon, ng mga bagay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong harapan. Marami man mga pagsubok, Panginoon, marami mang humahadlang sa amin upang patuloy kaming gumawa ng mga bagay na ipinapagawa mo sa amin, Panginoon. Naniniwala kami at patuloy na nananalig. Nasasamahan mo kami, Panginoon, sa anumang laban, sa anumang hamon ng buhay, Panginoon. Dahil alam namin na kami ay iyong pinili, Panginoon. Kami ay inyong mga anak, Panginoon. At may karapatan kami, Panginoon, na tawagin kang aming Ama. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming nagtitiwala. Patuloy kaming nananalig. Patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng iyong awa at pagmamahal. Upang sa ganoon, Panginoon, ay magpatuloy kami at hindi kami mawalan ng lakas ng loob, ng tibay ng dibdib, Panginoon, at tapang upang harapin ang mga higante, ang mga bundok sa aming buhay. Mahina kami, Panginoon. Pero ikaw ang nagpapalakas sa amin. Mahina ang aming mga pandinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Pero sa patuloy mong pakikipag-usap sa amin, nagiging malinaw ang iyong mga salita. Tulungan mo kaming makita, Panginoon, ang kagandahan ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang layunin mo sa aming mga buhay. That the purpose that we live, Panginoon, is to worship you. Andito kami, Panginoon, upang ika'y papurihan, upang ikaw ay sambahin, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay dakila. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin. Naabutin man namin, Panginoon, ang 85 years of fruitful life with you, Panginoon. Alam namin na hindi kami manghihina. Bagkus patuloy kaming lalaban, Panginoon. At hindi hadlang ang aming edad. Hindi hadlang ang aming mga nakalipas. Hindi hadlang, Panginoon, ang aming mga kasalanan upang patuloy kaming sumamba, magpuri at magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong regalo. Salamat sa buhay ni Jesus, Panginoon, na kanyang ibinigay upang matumbasan, upang mawala, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Thank you, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa buhay na may kabuluhan. Salamat, Panginoon, sa buhay na kasiya-siya. Salamat, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga maanak, Panginoon, nagpatuloy na nagbibigay galak, nagbibigay sigla sa araw-araw. Patuloy mo kaming protektahan, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mong ibigay ang iyong pagpapala, mga biyaya, Panginoon. Salamat, salamat. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Pastor, for that powerful word. So, before po tayo magbigay ng ating giving, let us be encouraged by reading this verse from Proverbs 8:21 or sa Kawikaan 8:21. Ang sabi po dito, mga kapatid, ang sa akin nagmamahal, bibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanyang sisidlan. So, I believe yung mga blessing ng ating Panginoon ay naka-ready na para sa atin. Amen? So, itong verse na po ito, it gives us, it reminds us kung paano ba natin makakamtan o marireceive yung mga blessings na yan galing kay God. Ang sabi niya, magmahal. Magmahal. So, dahil alam natin, pag nagmamahal tayo at devoted tayo sa ating Panginoon, tayo po ay connected sa Kanya. At syempre, pag alam natin na meron tayong connection sa source, yung blessing will eventually flow naturally.
And itong pagmamahal din na ito is parang kay Caleb, yan yung nag-fuel sa atin na maghintay sa mga pangako ng ating Panginoon. Amen? So ayan, so if we are devoted to Him, He makes sure hindi lang matanggap natin yung mga blessing natin, but He also makes sure that we are complete and fulfilled. Amen? So tayo, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo manalangin. Tayo po'y tumayo. Panginoon namin, maraming salamat, O God, for your reminders, Father God, na ang buhay namin, Father, ay dapat po ay devoted sa iyo, na ang puso namin ay sa iyo lamang ay nagmamahal. We pray, Father God, na every day you teach us, Father God, to walk with you, O God. And I pray that you'd make our hearts obedient to follow your words. And we pray na ang mga puso namin, Father God, ay ihanda mo, Father God, na maging sisidlan ng iyong mga blessings. And we pray that you'd continue to make our hearts generous, Father God, and make our, yung mga kamay po namin, Father God, ay maluwag na magbigay dahil we are fueled by your love. We pray that you continue to bless itong mga kapatiran namin, mga kailaw, Father God, lalo na po yung mga pastors namin. We pray that you pour out all the blessings, Father God, na sinulat mo sa Bible, and make our hearts ready to receive all these blessings. As we walk, Father God, out of these doors, Father God, we pray that our lives will become a blessing to other people. And Lord, we continue to pray para po sa aming mga pamilya, mga pinagkakakitaan po namin, yung mga trabaho namin, mga business namin. And we also pray, Father God, that you protect our health upang sa ganun, God, mas magawa po namin ng maayos ang aming mga trabaho and make our lives give glory only to you. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi mo bawat isa na tayo tumayo. Kantahin natin ang the blessing, mga kapatid. Hallelujah. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Ulitin natin, the Lord bless you. The Lord bless you. Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay, kapatid? You make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen. Amen.
Apo, aglepas da ito nga ramit mo. Dawaten mi Apo Diyos, nga ti pansamantala, nga panagsisinami. Si ka Apo Diyos, ti kumaadda, ti bunggal maysa. Protektaram Apo, iti panagbiyahe mi, gana ti makadanon kami, iti balbalay mi. Ti kumaayat, ti Apo, ti ragsak, rago, kan runaan nga kumaadda kada tayo, itaken iti agnanayon. Amen.